Kuya, tingnan mo lahat ng halamang gamot dito. Panalo tayo ngayon. Uy, dami nating nakuha. Gaano katagal kaya aabutin para anihin lahat to? Sama ka sa akin. Kuya, lahat nagmamadali papasok sa hardin ng mga halamang gamot. Bakit parang kalmado ka lang dito, sabay luto ng sopas? Pag di tayo nagmadali, mauubos lahat ng herbs. Malalaman mo rin mamaya. Sumunod ka sa akin. Tara, magtago ka muna dito kasama ako. Shh! Ano yung amoy na yon? May nagluluto ng kung ano. Ang bango naman. Sopas ba ito ng Demon King? Grabe, may ganitong chance. Tikman na natin agad. Akin tong parte na to. Turn ko naman. Akin din tong isa. Ang sarap. Panalo. Sobra. Kuya, bakit mo pinakain nga? Nang libre yung ganong kasarap na bagay. Hindi mo ba alam? Ang libre ang pinakamahal palagi. Oh, lahat kayo. Dahil natikman nyo na ang sopas ko, hindi ba't oras na para magbayad kayo? Ikaw, gago ka. Ano bang gusto mo? Paano kung kunin mo na lang lahat ng bihirang halamang gamot na inipon ng lahat at ibigay mo sa akin? Ang tapang mo, ha? Vey, parang gusto mo na yatang mamatay. Ang lakas ng loob mong nakawang kaming ganito karami. Tingnan mo to. Ganito ang kabayaran kapag kumain ka ng walang bayad. Mas mabuti pang pag-isipan mong mabuti to. Ikaw, kalbong lintik. Ang lakas ng loob mong patayin ang miyembro ng Fitzgerald family. Lagot ka. Lahat kayo umalis na. Haay. Para rin naman ito sa ikabubuti nyo. Sa susunod na buhay mo, tandaan mong huwag nang kumain ng walang bayad. Bilisan nyo! Tumakbo na! Huwag kayong tumakbo. Hindi pa ako tapos. Hindi nyo pa binayaran ang sabaw. Sentinel, pigilan nyo sila para sa akin. Oh, isang maliit na dragon? Astig. Ikaw, lumapit ka rito. Liparin mo ako papunta doon. Senior, tinalo ko na silang lahat. Hindi mo ba sa tingin panahon na para kilalanin mo akong amo mo? Mali ka, Little Golden Dragon. Mayroon pang isang tao dito na hindi mo pa natatalo. Imposible! Sino pa kaya ang maglalakas loob na hamunin ako? Tanda, niloloko mo ba ako? Subukan ko nga. Sino yon? May naglakas loob talagang sumalang? Gusto ba niyang mamatay? Ordinaryong tao lang naman siya. Pumasok lang ba siya dito para mamatay? Isang hamak na mortal lang ang mapapatay ng Serpent King. At least, may saysay pa rin ang pagkamatay niya. Uy! Ang bait mo naman! Tumayo ka na! Amo. Narinig ko lang sinabi mo. Na parang gusto ko raw mamatay. Hindi yun ang ibig kong sabihin. Ang ibig kong sabihin, sila yung may gustong mamatay. Nililinisan ko lang ang daraanan mo. Kita mo yon? Panalo ako. Baba ka na dito at sumuko ka na sa akin. Pero kailangan mo munang talunin lahat ng tao dito bago mangyari yan. Kasi kitang-kita ko naman na may isa pang hindi kumbinsido. Hintayin mo lang. Sino pa ang hindi kumbinsido? Lumapit ka na at labanan ako. Hindi ko alam kung bakit hindi ka nilabanan ng batang dragon na yon. Pero ang pamilya Fitzgerald hindi papayag na isang aroganting bata na gaya mo ang maghari-harian dito. Ganun? Isa pa palang Fitzgerald. Bakit? Natakot ka na ba ngayong alam mong kami ang mga Fitzgerald? Di ba nagmamagaling ka pa kanina? Bakit naman ako matatakot sa mga gaya ninyo? Ang totoo, basurang tao lang naman kayo. Ang hamunin ako, parang nag-aanyaya lang kayong mamatay. Hump. Mayabang, tingnan natin kung ano ba talaga ang kaya mo. Konting preno lang. Bakit? Atras ka na ba?
Gusto ko lang naman makahanap ng sandata na hindi nakakamatay para hindi ko kayo aksidenteng mapatay. Nagkakamali ba ako ng tingin? Yan ang isang master ng Divine Realm. Parang bakal na pinanday ang katawan niya. Tapos, basta-basta lang siyang tinamaan sa tuhod. May paliwanag ba rito sa siyensiya? Hindi talaga pwede mangyari yon. Hinahanap mo talaga, kalbong siraulo ka. Ganyang mga baguhan na kilos? Naglalakas loob ka pang hamunin ako? Ikalawang kuya. Kayo, 4 na walang kwenta. Kung maghihiganti kayo, bilisan nyo na. Nagmamamadali ako. Put ng ina, kalbo. Dahil gusto mo mamatay, tutulungan ka naming matupad yan. Kaya lahat kayo mamatay na lang. Grupo ng pinakamagagaling na mandirigma, pinatumba ng ganoon lang. Parang binugbog lang mga bata. Sinabihan ko na kayo dati pa. Pero matigas ulo nyo. Oh, tingnan nyo nangyari. Manong, ayos na ang lahat. Bakit di mo pa ako tinatanggap bilang master mo? Bata, may angas ka talaga. Pero kung akala mo sapat na yon para tanggapin kita, malayo ka pa. Anong ibig mong sabihin? Di ba sinabi mo, susunod ka sa pinakamalakas dito? Oh, sa itsura nangyari. Itong kalbong to talaga ang pinakamalakas. Tanga, nakikipaglokohan lang ako sa'yo. Akala mo talaga, paglilingkuran ko mga hampas lupa na katulad nyo? Matandang gago. Sobrang pinipilit mo na ang tigre. Isaka lang ang ting and ting. Bakit ang yabang mo? Ang kapal ng mukha mo. Ano ba tong kapangyarihan na to? Nakakatakot, grabe. Batang maliit, iniisip mo pa rin ba na gagawin mo akong alaga? Siyempre naman, dahil sobrang lakas mo, hindi talaga kita. Palalayain. Grabe, hindi ba nakita natin ba ng isang iglap yung Tiger King? Bakit ang tapang niya? Pero bilang langgam, huwag mo akong ginugulo. Easy. Isa ka lang depektibo. Tigil-tigilan mo yung pag-asa mo. Gusto mo ng gulo. Talagang naghahanap ka ng kamatayan. Ay, teka lang. Parang may mali. Yun lang? Siya. Nakayanan niya ang tama ng kidlat na ganong kalakas na wala man lang galos. Anong klaseng halimaw siya? Ayos din yung kuryente na yon. Mas nakaka-relax pa kaysa sa masahe. Papatayin na kita ngayon. Ikaw, kailan mo? Hayop ka, bitawan mo ako. Magharap tayo ulit. Akala mo ba talaga na may habap ako ng pasensya para paglaruan ka? Sentinel, pigilan mo siya. Huwag kang mag-alala. Ano to, celestial na kayamanan? Paano nangyari to? Anong problema niya? Nagmamayabang. Mukhang lahat kayo nasugatan. Kaya kung sino man ang kailangan ng gamot na toe, kuhanin nyo lang. Salamat, Senior. Totoo ba siya? Eh di gusto ko rin ng gamot. Senior, bakit mo binibigay sa iba yung sarili mong gamot? Baka naman, Sa totoo lang, gusto ko lang namang mamuhay ng tahimik ang konsensya ko. hindi ko akalaing ganun pala siya kabuting tao. Akala ko pa nga aagawan niya yung iba ng pagkakataon. Sama ko pala. Satisfied ka ba sa epekto ng mga gamot na toe? Kuya, sobrang epektibo talaga nitong mga gamot. Salamat sa regalo mo. Oh, salamat kuya. Sobrang nagpapasalamat kami. Hindi nyo na kailangan magpasalamat. Bayaran nyo na lang ang gamot. Kuya, ano naman? Ibig mong sabihin dito? Pinakala. Itong mga gamot na to, hindi naman sobra kung humingi ako ng bayad, di ba? Hindi naman malaki hinihingi ko. Ibigay nyo lang lahat ng nakuha ninyo mula sa tagong mundo ngayong pagkakataon. Nakakainis, alam ko na may balak siyang masama. Ikaw naman mismo ang nagbigay nito sa amin ng kusa. Oo, kusa ko naman binigay. Pero hindi ko sinabi na libre. Akala mo kaya mo akong nakawan? Wala siyang usapan niya. Pag nakatakas ka ulit, tapos na ko dito sa negosyo na to.
Sentinela, ibalik mo sila rito para sa akin. Egg. Lahat kayo, kailangan ko pa bang ako ang kumilos dito? Sandali lang, kuya. Ibibigay ko na. Pwede bang ipalit na lang? Kuya, eto na. Uy, bata. Nandito ka rin pala? Tingnan mo kung may magugustuhan ka. Kunin mo na kahit anuman ang gusto mo. Anong nangyari sa inyo? Jet, hindi ba nasa nascent soul level ka na? Bakit ka napunta sa ganyan? Maestro, dapat iganti mo kami. Ang dami kasi nila. Pinagtulungan nila kaming mga halimaw. Pero sigurado akong, wala kaming ginawang masama. Wala naman talaga. Ninakaw lang namin ang mga kayamanan nila para ialay sa'yo, Maestro. Yung hayop na peacock at matandang pagong, nakipagsabwat pa sila sa mga tao para salakayin kami. Kung ganun, sila nga ang may kasalanan. Yung mga gago, napalayas na sila. Ano na ngayon? Siyempre, kanya-kanyang discard na. Mga gago kayo. Talaga bang naglakas loob kayong bumalik? Sisiguraduhin kong di na kayo makakaalis ng buhay ngayon. Putang ina, kalbo. Naglalakas loob ka pang ipakita ang mukha mo? Paano nagawa ng mga senior na ma-offend lahat ng grupo? Mga pre, kalma lang. Narinig ko kasi, binuli niyo ang alaga ko kanina. Nandito ako para maghingi ng danyos para sa mental na stress. Ayos lang, di ba? Alaga? Kayong lahat nakakahiya sa lahat ng monster beasts. Nagpapaligaw kayo sa isang mortal, mas lalo kayong bumaba sa standards. Wala kang alam, Batal. Ikaw ang Petal. Pati pamilya mo, Petal. Mga pre, napalayas natin sila dati, kaya ulit natin gawin to. So ano kung si Jet nasa nascent soul stage? Patayin siya at kumain ng karne ng aso. Yung maliit na paboreal kanina sinubukan niyang udyukan ang mga tao at sirain ang kapayapaan at pagmamahalan. Ngayon napatay na siya. Pwede na nating ituloy ang pag-uusap tungkol sa kompensasyon. Makinig kayo. Kahit patay na si Haring Paboreal, hanggat nagkakaisa tayo, wala tayong dapat katakutan. Tama si Azure Serpent. Kapag nagkaisa tayo, wala tayong kinatatakutan na kalaban. Kami dito sa sibat ng Southwater. Hindi kailanman susuko. Hindi susuko, kailanman. Bakit parang ako ang pinalalabas na kontrabida? Makinig ka. Hinihingi ko lang naman talaga ay bayad pinsala dahil sa stress. Walang dahilan para palakihin pa ito. Sa totoo lang, kayo naman, ang unang nambuli sa alaga ko. Sigilan ang sitsa. Kung gusto mo ng laban, sige maghanda ka. Hindi ako naniniwala na kaya mong manalo laban sa lahat ng pagkakulang dito. Ay, sandali lang. Bakit hindi ako makagalaw? Ako rin. Ito ay isang banal na kagamitan. Sabi ko na sa'yo wag mong sirain ang trip, pero hindi ka talaga nakinig. Ano pang hinihintay niyo? Halughugan niyo sila. Mga hayop kayo. Hindi ako makapaniwala na ninanakawan niyo ang gamit ng militar. Walang puso kang kalbo. Ang lakas-lakas mo, pero imbes na labanan ang mga halimaw, nakikipagsabwatan ka pa sa kanila. Sobrang baba mo na talaga. Boss, hayaan mo muna akong tapusin itong dalawa. Ako na ang bahala rito. Ang taas ng moralidad mo, ah. Noong pinatay ng pamilya Fitzgerald si ate ni Carter at nang mamatay ang hindi mabilang sa pamilya Holloway, bilang hepe ng East Bay Base,
Bakit hindi mo ipinaglaban ang hustisya para sa mga tinatawag mong mamamayan? Wala akong nakikitang mali sa mundo ngayon. Natural na pagpili lang yan. At sa totoo lang, dahil sa mga kakayahan ko, kaya kong burahin lahat ng halimaw sa Blue World sa isang iglap. Pero hindi ko gagawin yon. Kapag nawala na ang mga halimaw, mag-aaway din lang ang mga tao. Kailangan ko bang patayin pati lahat ng tao? Kaya ako na lang ang mag-iingat nitong mga yaman para hindi na kayo magpatayan para dito sa huli. Akala ko kanina, may punto ka na. Isa ka ring basura. Boss, yung agimat sa batong yon, wala sa amin ang makaalis niyan. Dalhin mo ako para makita ko. Hindi niyo raw kayang alisin? Boss, ang lamig-lamig ko. Dito sa loob, pwede rin bang may nakapinid dito? Ano na naman ang ginawa mo ngayon? Ako kasi, tinanggal ko lang yung anting-anting. Yun lang naman. Ano? Hindi mo naman inalis yung grand anting-anting, di ba? Patay, yari tayo dito. Grabe naman, ang laki ng gulo na ginawa mo. Anong ibig mong sabihin? Sabi nila, sa ilalim ng tuktok na to, may masamang espiritu na nakaselyo mula sa impyerno. Nakakatakot daw sobra ang kapangyarihan nito at uhaw ito sa dugo. Noon daw, yung unang Celestial Master sobrang nahirapan para lang maeslyo ito dito. Baka dapat takbo na lang tayo. Ilang taon na ba ang lumipas? Nakawala rin ako. Sa wakas, Julian Whittaker, maghintay ka lang. Darating din ang araw ng paghihiganti ko. Ikaw, sino ang nagbukas ng selyo? Ako po. Ayos. Palagi akong nakikipagtuos. Dahil ikaw ang nagbukas ng selyo, bibigyan kita ng 3 hiling. Sana ako na lang yon. Totoo ba? Kung ganawan, pwede mo bang tulungan ako maging martial artist? Baliw na ba siya? Hoy, niloloko mo ba ako? Gusto mo talagang mamatay? Hoy, matanda. Hindi ba kunwari ka lang kanina? Ngayon, isang bungo lang. Takot na takot ka na. Wala kang alam kung gaano talaga siya nakakatakot. Tumakbo ka na lang kung gusto mong mabuhay. Hindi ka pwedeng umalis. Kung hindi, papatayin kita agad ng isang suntok. Mababang nilalang, kapuri-puri naman ang tapang mo. Pero dito na nagtatapos yon. Tapos na. Totally tapos na talaga. Ha? Paano nangyari yon? Yan na yon. Nawasak ng isang sampalang. Parang kaya ko rin gawin yun Yung kalbo na yon. Halimaw sa katawan ng tao, di ba? Grabe, gumana pala to. May 1 segundo ka para magdesisyon. Maging multo kong alaga o mamatay. 1 segundo lang. Pipiliin kong maging alaga mo. Huwag mo akong patayin. Astig talaga nitong alagang to. Senior, sa lakas ng taong to, malamang wala nang laban sa kanya. Yung mga taga-Pantheon. Oo nga. Sa tingin ko, huwag na tayong makisali dito. Senior, yung western-based city na kinaroroonan mo, inasinta ng sandamakmak na dambuhalang hayop dagat. Anong sinabi mo? Siguradong mga hayop dagat yun na sakop ng Whale King. Sinamantala nila yung pagbubukas ng Mystic Realm para lusubin ang Western Bay City. Lahat ng mayor na pamilya mula sa East Bay City pumunta na doon para tumulong. Bumalik ka na ngayon doon. Nasa panganib ang ate ko. Guys, sumunod kayo sa akin. Pupunta tayo sa Western Bay City para tumulong.
Patayin niyo itong 3 tao. Molly, paubos na ang lakas ko. Ako rin. Sobrang dami nitong mga hayop dagat. Hindi natin kayang ubusin lahat. Wala na akong nararamdaman sa kaliwang braso ko. Kaya ibigay na natin ang lahat ng makakaya natin. Gianna, Lauren, konting tiis na lang. Lauren, mga hayop na walang hiya. Bababa ako at lilipulin ko sila. Huwag kang padalos-dalos. Dito ka lang. I-activate ang cooling array. Yan lang ang tanging paraan para makapatay pa ng mas maraming halimaw sa dagat. Pag bumaba ka ngayon, parang nagpakamatay ka na rin. Pero Lauren. Sir, Commander, bukod sa pamilya Ashford, lahat ng iba pang elitistang pamilya tumangging tumulong laban sa mga halimaw at mukhang naghahanda na silang tumakbo. Mga demonyo. Mga hayop talaga. Makinig kayong lahat, mga mamamayan. Kung magpapasakop kayo ng maayos, ipinapangako kong di ko kayo papatayin. Yan, ang pinakamataas na general ni Whale King, Red Dragon. Tapos na tayo. Lauren, kamusta ka? Kapit pa rin ako. Tapos na ba? Liam. Liam, huwag kang lumapit dito. Tumakbo ka. May mga halimaw dito. Hindi mo sila kaya. Mamamatay ka lang. Pakiusap. Tumakbo ka na lang. Yan ay. Si Senior yon. Bumalik na siya. Ibig sabihin, ligtas na ang base city natin. Molly, bumalik na ako. Liam, ikaw, paano mo nagawa yun? Kailan ka naging ganito kalakas? Molly, hindi mo pa alam, no? Yung kuya mo, matagal na talagang malakas yan. Liam, nagsinungaling ka talaga sa akin. Pinag-alala mo ako araw-araw. Sabihin mo nga, paano mo babawiin sa akin yun? Si. Pagkatapos nito, kahit ano ang gusto mong kainin, ako ang magluluto para sa'yo. Ayos ba yon? Pangako. Molly, sakto lang ang dating natin, di ba? Jet. Ikaw, isang halimaw ka? Hindi lang si Jet. Lahat kami. Liam, tinago mo talaga sa akin to. Sinabi ko pa nga na, poprotektahan kita. Siguro nagtawanan ka lang. Nabahala lang ako na pag nalaman mo, pagka tumigil ka ng mag-training. Mukha ba akong ganong klase ng tao? Karaniwang tao lang. Yung suntok mo kanina, medyo kakaiba. Laking igat ka talaga. Sinasabi mo kung sino ang susuko? Kahit na may lakas kayong mga tao, insekto pa rin lang kayo. Sinasabi ko na sa inyo, mas mabuti pang sumuko na kayo agad. Sa panaginip mo lang, andito na ang maestro at dumating na rin ang mga kakampi. Huwag kayong magpakalakas loob. Ang maestro? Taong-tao lang siya. Hindi ko maintindihan kung bakit siya ang pinagmamalaki ninyo. Kung ayaw niyong sumuko, mamamatay kayo. Sumusuko na kami. Ang pamilyang Fitzgerald ng East Bay ay sumusuko. Ginoong Red Dragon, Ginoong Demon King, ang mga Fitzgerald ay sumuko na. Maawa po kayo. Kayong mga tao, talagang binabagsak ninyo ang pangalan ng East Bay. Ruth Harrison, ang matalino alam kung kailan dapat sumuko. Malakas si Demon King. Huwag niyo kami sisihin kung iniwan namin kayo. Ayos ang ginawa ninyo. Para sa iba pa, patay na kayo. Simulan ko na. Sa ganitong mapusok na tao. Red Dragon, sa pagharap ko sa iyo, hindi na kailangan ng maestro. Maghanda ka sa kaya. Sobrang taas ng tingin mo sa sarili mo. Sa parehas na antas, paano naman tatalunin ng tao ang isang halimaw? Tama nga, ang matalino alam kung kailan dapat sumuko. Kapag naging mataas na ang ranggo namin, kayo naman ang iyak. Ruth Harrison, talagang matigas ang ulo mo. Pinatatagal mo pa.
Hindi ako makagalaw. Kayong mga Fitzgerald. Kayong Fitzgerald noong sa lihim na mundo, binigyan ninyo ako ng maraming problema. Ngayon, pati pagtaksil sa mga tao ginagawa ninyo. Itong oso na ito? Ay, si Demon King. Ano ngayon kung Beast King siya? Nakikita mo yon? Si Chief Ruth Harrison, ang mismong nagpabagsak sa Beast King. Saan ka ba galing mga halimaw? Ang kapal ng mukha ninyong magwala dito. Tama nga. Isa ka lang namang tanga na oso. Pagdating ni Chief Harrison, tatapusin kanya isang putok lang. Kakain tayo ng paa ng oso mamaya. Binitray mo na ang mga tao kanina. Sa tingin mo ba talaga poprotektahan ka ni Ruth? Mali ka, Commander. Diskarte lang yon. Hindi naman talaga kami sumuko. Pagod na akong makipagdiskusyon. Patayin na lahat ng yan. Chief Harrison, tulungan mo kami. Itong mga tao, gustong patayin ang pamilyang Fitzgerald sa liwanag ng araw. At yang mga yan, mga miyembro pa ng military, pero pinapayagan pa nilang maganap tong karahasan. Si Ruth, napakahigpit sa mga patakaran. Gusto mo talagang pumatay ng tao dito mismo sa Bay City? Tapos ka na. Salamat sa tulong kanina, Senior. Honestly, Senior, ang pamilyang Fitzgerald ay parang cancer talaga. Inaapi nila lahat. At ginagamit ang mga taga-lugar. Matagal ko nang gustong tanggalin sila. Pero sobrang daming grupo ang kasangkot. Hindi ko nagawang kumilos. Sige, tutulungan kita. Gawin mo na. Ang dami ng Beast King. Tapos na tayo. Wala na talaga tayong pag-asa. Ito ay ang array ng dugot sakripisyo. Anong klaseng array yan? Ang array ng dugot sakripisyo. Isa itong masamang formation na kumukuha sa lakas ng buhay ng tao. Kayong mga demonyo mula sa palasyo ng mga Diyos, ano bang pinaplano nyo? Yun kanina, Martial Sovereign yun sa Inscription Realm. Diretsong pinausukan lang siya. Gaano kalakas tong taong to? Ikaw ang master ng palasyo ng mga Diyos. Ang lakas ng loob mo, dito pa mismo sa Bay City. Pumatay ng tao ng lantaran. Tapos naglagay ka pa ng array ng dugot sakripisyo? Nakakatawa ka. Tapos ko nang gawin eh. Tapos nagtatanong ka pa kung kaya ko. At saka, ang buong plano para talaga sa sandaling ito. Sa mismong segundong to. Pudsik. Lalong lumalakas ang aura niya. Hindi pwedeng ganyan. May isa pang taong pwedeng magligtas sa atin. Senior, pakikialaman mo na po. Chief Harrison, bakit ka parang desperado na? Ordinaryong tao lang siya. Paano ba siya makatulong sa atin? Tama sila, Ruth. Kahit na may Demon Emperor pa siyang kasama, huwag mo kalimutan na yung master ng palasyo ng mga Diyos. Pinatay ang Martial Sovereign sa isang iglap lang. Senior, masyadong malakas ang taong to. Kumpiyansa ka ba sa sarili mo? Huwag kang mag-alala. Tingnan muna natin kung anong plano niya. Kahit ano pa ang gawin niya, hindi siya kakayanin ang galing ko. Tigilan mo ang pagyayabang. Ang Blood Sacrifice Array na 2, sumisipsip ng Blood Essence para tumaas ang cultivation level. Ngayon, nasa tuktok na siya ng Grand Realm. Pag nag-breakthrough siya, sa mundo na to, wala nang makakatapat sa kanya. Tumigil ka na sa pagpalag. Nararamdaman ko na. Malapit na akong mag-breakthrough. Sabi ko na nga ba, hindi sapat ang mga bangkay na ito, kaya wag mo akong sisihin sa mangyayari pagkatapos nito. Naku, delikado to. Hayop talaga. Gagamit siya ng buhay na sakripisyo. Hindi ba siya natatakot sa cultivation backlash? Tulong. May tao ba dyan? Iligtas nyo kami. William, hindi maganda pakiramdam ko.
Huminto na ang paghigo. Gawa iyon ng higanteng kalansay. Malakas talaga itong kalansay na to. Kung ganon, siya na lang ang gawin kong bodyguard simula ngayon. Opo, sigurado po. Sandali, ano bang nangyayari? May problema ba sa array? Kalma na lang. Ngayon oras na para. Mag-ambag ka sa Pantheon. Boss, ikaw. Pinatay niya ang sarili niyang grupo. Sobrang sira ulo siya. Ito ay ang Solar Helm. Sa wakas, narating ko rin ang Solar Realm, West Bay City. Simula ngayon, pag-aari na ito ng Pantheon. Sino ang pabor? Sino ang tutol? Tapos na talaga. Kalimutan mo na. Malakas si Senior, pero paano niya matatalo ang isang eksperto sa God Realm? Hindi ko kayang maging makasarili. Hayaan si Senior na mapunta sa kamatayan. Uy, matanda, bumaba ka dito. Laro tayo. Isang mortal hindi, teka lang. Isang mortal, paano naging ganito katindi ang kanyang buhay? Anong sinabi mo? Sinabi ng kuya ko, na bumaba ka daw. Baliw ba sila? Eksperto yan sa God Realm. Relax lang, Dad. Hindi matatalo si Molly. Yung kuya niya ay walang talo. Parang gusto mo talagang mamatay, ah? Ang lakas ng loob mo magsalita ng ganyan sa harap ni Deceit. Bro, ayaw niyang bumaba. Ayaw niyang bumaba? Sige, aakyat na lang ako. Master, pwede ba magbigay ka ng babala next time? Akyatin mo tapos patayin mo siya, Liam. Talagang sinugod niya roon. Ito grabe, literal na. Sino yang lalaki? Papunta na ba siya sa kamatayan? Sana pagpalain siya ng Diyos. Nakatatanda. Sobrang pataas naman ang tingin mo sa sarili mo. Sasagapin ko na lang ang mortal mong enerhiya ng dugo. Sapat na yon para mapanatili ko ang antas ng kultibasyon ko. Anong klaseng galaw to? Isang atake mula sa isang powerhouse ng Young God Realm. Paano niya napigilan yon? Tapos na. Sa hampas ng palad na to, kalimutan mo na ang isang tao, pati ang pader ng lungsod, madudurog na. Senior. Iligtas niyo po kami. Puro forma lang. Ikaw, ano talaga ang antas mo? Paano ka naging morteka lang? Anong ginagawa mo? Nakalimutan ko, hindi nga pala ako martial artist. At hindi rin ako marunong lumipad. Ikaw, sinira mo ang blood handprint ko sa isang suntok lang. Binasag mo ang blood array ko. Winakasan mo pati katawan kong Young God. Tapos sasabihin mo sa akin na hindi ka marunong lumipad. Liam, grabe, nag-alala ako sa'yo kanina. Pero, ang tibay mo talaga. Hindi ko inakala na, sa dami ng plano ko, masisira ako ng isang ordinaryong tao lang. Sa huli, ako lang pala, ang nagpagod para sa iba. Nagpagod para sa iba? Anong ibig mong sabihin? Hindi mo parang bagets? Bakit mo tingin ako nagmadaling mag-level up? Dahil yung sinaunang Western cultivators maagang bumalik. Ano to? Sandali lang. Nagpapadala siya ng signal. Sayang, huli mo na na-realize. Report.
Sa may hilaga, ang daming unidentified na grupo ang nakita. Papalapit sila papunta sa atin. Uncle, Ayos lang ako. Sila, yung mga tao mula sa Frost Empire. Sinamantala nila yung kahinaan natin. Para biglayin tayo. Walang katapusan to. Huwag kang mag-alala, boss. Sa pagkakataong to, kami na ang bahala. Ayos Molly. Ipapakita ko sa'yo kung ano kaya ko. Sandali, Jet, kaya niyo ba to? Isang matandang manok at isang itim na aso, gaano kahirap ba yan? Molly, tumutok ka. Matandang manok, tara na. Boss, binubuli nila tayo. 2 Sun Realm na fighter agad ang pinadala nila. Madaya sila. Jet, Henrietta, walang silbi kayo. Wala na bang ibang tao ang Draconia? Nagpadala ng manok at aso. Mas maganda sumuko na kayo. Kung hindi, walang maiiwan na buhay. Nakalimutan niyo kung sino ang boss nila. 2 beses mong ininsulto ang mga alaga ko sa isang pangungusap. Liam, ako na bahala dito. Tamang-tama, subukan ko na yung gear na binigay mo. Ang 5 kidlat na talisman, paputukin mo siya. Pampaloko lang. Bata, buhay mo. Akin na. Matandang lalaki, pabagsakin mo siya. Inaasahan ko na yan sa misteryosong silangan. Mukhang maraming kayamanan dito. Paano naging posible ito? Bawat sundalong may gintong baluti hindi mahina kaysa sa lalaking iyon kanina. Yung mga sinaunang malalakas galing sa kanluran. Mukhang bumalik sila ng maaga. Sinaunang mga makapangyarihan, talagang hindi mahulaan ang kakayahan. Matanda ang Ye. Kaya ba niyang lumaban sa kanila? Matanda, ang galing mo talagang gamit magic. Ayokong sirain ka. Magsuko ka na lang ng tahimik. Simula ngayon, sumama ka sa akin. Basta dayo lang kayo. Hindi kayo karapat-dapat na kilalanin si Matrona bilang amo niyo. Naghahanap ka ng kamatayan. Hinahamak kita. Mga punyeta, walang hiya talaga. Kuya, inaapi niya ang 5 kidlat na agimat ko. Panuorin mo kung paano ko siya ayusin. Lonnie, humingi ka ng tawad sa ate ko at sa mga alaga ko ngayon din. Kundi papatayin kita. Ordinaryong tao lang. Sino ka ba? Wala kang ang kapangyarihan. Kailangan mo pa ng megaphone para sumigaw. Nagmamataas ka pa. Matanda, ang dami nilang malalakas. Baka mas mabuti yatang umiwas tayo sa tapatan. Oo nga, pagbalik ng mga nakatagong tagapagsanay mula silangan, siguradong gaganti tayo. Ang tapatan sa kanya hindi naman ganoon kahirap. Blondie, dahil gusto mo ng kamatayan, ibibigay ko na sa iyo. 1 kilometro ang pagitan natin. Kahit malakas ang katawan mo, sa tingin mo ba kaya mo akong saktan gamit lang ang isang hampas? Maganda yan. Subukan natin. Pinatay niya si Master Johnson sa isang suntok. Isa siyang demonyo. Hindi naman siya masyadong mahirap kalabanin. Ang galing mo talaga. Sinampal mo hanggang mamatay yung lalaking blonde. Senior? Ano sa tingin mo ang dapat nating gawin? Sa natitirang isa? Hanapin mo yung tunay na namumuno. Ikaw na bahala sa natitira. Kung may magreklamo, sabihin mo na lang na hanapin nila ako. Sumuko na kayo para hindi mamatay. Ang kapal ng mukha mo umatake sa Draconia. Paano mo ipapaliwanag yung kasalanan mo? Maawa po kayo, Your Excellency. Pinilit lang po kami. Yung mga tao mula sa bundok Sampaguita Sanctum Heights ang nag-utos sa amin. Kung hindi lang sila, kahit 10,000 beses pa kaming maging matapang, hindi kami maglalakas loob manggulo sa Draconia. Sige, baka pwede ko kayong patawarin. Bumalik kayo at sabihin sa kanila na pumunta sila rito at magmakaawa ng tawad.
Kung hindi panagutan nila ang kasunod, Matanda, tungkol sa Draconia, totoong pababayaan na lang ba natin yon? Blanche? Masyado kang duwag ngayon. Isang beses ka lang nakapunta ng Draconia, tapos naduwag ka na. Pero, Base sa teorya ko, yung kalbong yon siguradong gumamit ng kung anong gamit. Para patayin si Johnson ng isang bagsak lang. Paano mo pa ipapaliwanag yon? Isang ordinaryong tao lang pero lumalabas ang lakas na parang Diyos ng araw. Tama nga. Tsaka, yung gamit niya siguradong maraming bawal din. Bukod pa dyan, ngayon kumikislap ang gintong liwanag sa Five Stone Ridge sa Draconia. Abala sila sa sarili nilang problema, kaya hindi na nila tayo papakialaman. Lahat ng nasa loob, lumabas kayo ngayon din. Sino ba yang maingay na yan? Mag-report ha. Isang batang babae daw kasama ang isang kalbong lalaki. kalbong lalaki? Bilis, paandarin ang depensa. Walang ganyang turan. Kung nanlakas loob yung mortal gamit ang gamit sa Draconia, pero dito sa Sanctum Heights, para kang humihingi ng kamatayan. Tara, tingnan natin. Sa wakas, nagpakita na rin kayo. Tingnan mo ang sarili mo. Lumabas na sila. At pagkatapos? Ngayon, bahala na ang kuya ko. Sinalakay niyo ang Draconia. Akala niyo basta na lang kayong makakatakas tapos quits na tayo? Hindi ganun kadali yon. Ibigay niyo na lahat ng kayamanan niyo. Bilisan nyo. Kung hindi, huwag kayong magreklamo pag winasak ng kuya ko ang templo nyo. Katulad mo, hindi ka naman bagay ni maglinis ng sapatos ko. Lalong hindi para magsalita ng ganiyang kalokohan. Sa gamit ng latigo kumakain ng kaluluwa ko, isang lampas lang, wasak pati ang kaluluwa mo. Liam, mukhang malakas talaga tong bagay na to. Paano nangyari ito? Alam ko na. Wala namang kahit anong pagbabago sa enerhiya. Bakit? Bilisan mo, diretsuhin mo na. Kailangan ko pang pumunta sa burol ng 5 bato maya-maya. Ang yabang mo. Siguradong mamamatay siya sa tirang yan. Kahit para sa isang mahiwagang gamit mula sa Draconia, imposibleng 2 beses sunod-sunod. Magpakawala ng lakas na lagpas pa sa Diyos ng araw. Tara na. Ano ba? Hindi ito posible. Sabi mo lang yan? Umaasa ako sa mahiwagang gamit. Masama to. Bilis, i-activate mo na ang defensang hadlang. Ngayon na. Bakit ang tagal mo? Ito ay depensang hadlang na iniwan ng mga Diyos. Kahit gaano ka kalakas, wala ring silbi. Sinabi mo na hindi man lang ako bagay na dilaan ang mga bota mo. Senior, matagal ko nang sinabi sa kanila na lumapit at humingi ng tawad sa'yo, pero ayaw nilang makinig. Palagi naman akong sumusuporta sa'yo. Gumawa ka? Dalhin mo sa akin lahat ng yaman mula sa Sanctum Heights. Sige, Senior. Senior, sandali lang. Mabilis lang ako. Senior, maawa ka. Yan ang napapala ng mayabang. Dahil sinabi mo na hindi man lang ako bagay na dilaan ang mga bota mo, mula ngayon, ikaw ang susunod sa akin. Ang tanging trabaho mo ay maglaba ng mabaho kong medyas. Ngayon, tara na. Punta tayo sa Five Stone Ridge. Liam, ang ganda talaga. Dapat nakarating na sina Jana at ang iba. Tara, akyat tayo. Si. Teka, anong nangyayari dito? Ako, hindi ko rin maintindihan. Sentinel, lumabas ka at ipaliwanag to. Ito ay enerhiyang demonyo. Enerhiyang demonyo?
May mataas na monghe sa 5-stone ridge na natukso ng kadiliman. May problema tayo dito. Ang sinaunang Buddhism ay nakaangkla sa kabutihan at mga alay. Kung hindi ito maaayos agad, lahat ng pumunta sa 5-stone ridge para mag-alay ng insenso, maapektuhan. Malamang buong Draconia ay haharap sa malaking krisis. Tarna, pasok tayo. Sentinel, punta ka kay Molly at bantayan mo siya. Sigh. Kuya, hindi ba nasa 5-stone ridge tayo? Nasaan tayo ngayon? Dapat isang tagong mundo ito sa loob ng 5-stone ridge. Hindi ko inakala na habang ang gulo sa labas ay puno ng demonyo, dito naman sa loob, ang daming tao at buhay na buhay. Magandang araw po sa inyo, mga manlalakbay. Iginagalang ko kayo. May kailangan ba kayo? Amitabha. Nakikita ko na kayo ay may kapalaran sa Buddha. Nais ko sanang tanungin kung gusto niyong sumali sa aming kapatiran. Loko-lokong monghe ka. Bulat ka ba? Iba yung sabihin mo yan sa kapatid ko, pero kami dalawa ay mga babae. Iniligtas ni Buddha ang lahat ng nilalang, kahit babae o lalaki ka pa. Tiyak na may ugnayan kayo kay Buddha. Kung hindi, paano niyo natagpuan ang lugar na ito? Todo kaya? Ang sinasabi niya? Manong, wag mo nang seryosohin ang sinasabi niya. Dito sa loob, maliban sa templong yun sa looban, lahat ay pehe. Kasama itong kalbong monghe. Pwede naman kaming sumali, pero may makukuha ba kami? Siyempre meron. Samahan niyo ako. Dito tumutubo ang Buddha Lotus. Gamitin niyo ang tubig ng lawa na ito para linisin ang inyong mga katawan, para mawala ang mga dumi ng katawan, at mapino ang inyong espiritu. Kung interesado kayo, bakit hindi niyo subukan? Mukhang ayos yan. Wag muna yung mga babae, kami muna ni Gavin ang susubok. Liam. Ayos lang ako. Sige, maglinis na kayo. Ako na ang bahala sa paghahanda ng mga kailangan para sa pagsali nyo. Malaya kayong mag-ayos yan. Putang ina mo, napakadumi mong hayop. Kailan ka pa huling naligo? Itong lotus na to. Mukhang kakaiba at nakakatuwa. Ikaw. Kalma lang. Hindi ko naman sinadya. Ang pinakamabuti kong magagawa ay bayaran ka. Bayaran mo ako? Gamit ano? Grabe, ano bang kalokohan to? Hayop ka. Papatayin kita. Boss, ito ay isang Demon Lotus. Nagkaganyan lang siya dahil nabasag ito. Talaga namang may kalokohan na naman yung matandang yon. Anong klaseng latigo ba yan? Ito na ang gamitin mo simula ngayon. Masiyadong mahalaga to. Salamat, sinyo. Grab a boss. Paparating na siya. Ano bang kinakatakot mo? Ako si Victor Boss. Salamat po, mabait na tagapagligtas sa pagliligtas sa akin. Ibig mong sabihin, may isang kagalang-galang na monghe mula sa 5 batong gulod na napasama sa dilim, at bago siya tuluyang bumigay, inialay niya ang sarili, pilit niyang pinigil ang sarili niyang masasamang iniisip, tapos ipinahati niya ang katawan niya sa 7 bahagi, tinatakan ang bawat isa sa magkaibang lugar. Tama yan. Ako, taimtim na humihiling sa tulong ninyong lahat. Hindi natin pwedeng hayaang makatakas ang masasamang iniisip. Liam, tara, bilisan natin. Nasa 5 batong gulod din sina Jana at ang mga kaibigan niya. Nag-aalala akong mapahamak sila. Nasira ang isa sa mga lawa ng dugo. Sige na, hanapin niyo sila. Amitabha,
maganda tayong bisita. Sayang, may ipinapakitang gilas din siya, pero hindi pa rin siya panalo sa masasamang Buddha na yon. Huwag nang tumitig. Mag-focus ka sa pagpapanatiling kalma ng isipan. Kung hindi mo kakayanin hanggang dumating ang master, baka tayo pa ang maunang mamatay. Victor, saktong-sakto ang dating mo. Bilis, sumali ka sa amin at gawin mo na ang tira mo. Senior brother Jason Voss, hindi ko talaga inakala na ikaw pala ang tumulong dun sa demonyong monghe na basagin ang selyo. Victor Voss, bumalik na ang espiritual na enerhiya ng mundo. Darating na ang malaking panahon ng gulo. Kaya natural lang na magplano tayo ng maaga. Nakausap ko na yung senior na yon. Basta tumulong tayo sa kanya na basagin ang selyo, hindi niya tayo pababayaan. Wala ka na talagang pag-asa. Senior, nawalan na ng bait ang tatlo kong senior brother. Pakiusap, senior. Ikaw na pong bahala sa kanila. Dahil taos-puso ka, tutulungan na kita. Matandang monghe, dahil ayaw mo makinig sa dahilan, huwag mo akong sisihin. Molly, ikaw at si Red, iligtas niyo sila. Lauren, Gianna, at Jet, okay lang ba kayo? Molly, buti naman at dumating ka na. Tong tubig sa pool na to. Hinihigop ang lakas namin. Kung nahuli ka pa ng dating, baka naging mga bangkay na kami. Ano? Mga walang kwenta silang lahat. Mukhang kailangan kong buksan ang selyo ng mas maaga. Tayo ay ligtas na ngayon, boss. Ay, naku. Siya na naman, yung demonyong monghe. Malapit na niyang sirain ang selyo. Amitabha. Ang tagal na rin pala. Nakawala rin ako sa wakas. Ang tindi ng amoy ng dugo dito. Kapag natikman to, paniguradong masarap. Hindi ko inakalang. Ako naman ang magiging target mo. Senior, mag-ingat ka. Napakalakas ng demonyong mongheng yan. Sabi nila, kabisado na niya ang legendary 16-foot golden body. Sana lang hindi niya ako mabigo. Calvo, narinig ko, alam mo raw ang 16-foot golden body. Pakita mo nga. Ikaw? Hindi ka karapat-dapat makita ang 16-foot golden body ko. Sentinel. Dahil gusto mong mamatay, pagbibigyan kita. Makapangyarihang langit na dragon, kataas-taas ang mantra, Prajna Buddhas, Prajna Padme Hum. Sentinel, kaya mo pa ba? Sobrang dali lang nito. Putik, dapat lang kayong mamatay lahat. Ang alamat na 16 na talampakang gintong katawan. Ano ang 16 na talampakang gintong katawan? Yan ang pinakamakapangyarihan sa Budismo. Sabi nila, kapag na-master mo to, kaya mong lumaban sa totoong dragon. Sobrang lakas nito. Ang hirap talunin ng bagay na to. Hindi ako makikialam. Para hindi masayang ang lakas ko, hayaan mong si kuya na lang ang dumiskarte. 16 na talampakang gintong katawan? Sana kayanin niyang sumalo ng suntok. Hindi ba sobra ang pagpapakitang gilas ni Master? Tong monghe na to parang... Jack, ano bang pinagsasabi mo? Akala mo talo ng kuya ko yung walang kwentang mongheng yan? Bitawan mo, Molly. Nagkamali ako. Pinakamalakas talaga si Master. Pinakamalakas. Ga, kung nakaso.
Yan ang tama. Langgam, mamatay ka. Ang laki ng ginintuang katawan na to, wasak lang agad ng ganon. Buhay ka pa? Halos mamatay na ako. Buti na lang may isa pa akong ginintuang katawan ng merit. Hindi! Pigilan niyo siya! Bilis! Huli na. Kapag nakuha ko na ang lakas ng pananampalataya mula sa lahat ng Buddhist na tagasunod, babalik at babalik pa rin ako, agad o sa dulo. Anong nangyari? Di ko inakala na may ginintuang katawan ng merit pa pala siya. Sa huli, malamang inalay niya ang karma ng lahat ng nag-alay sa kanya ng insenso at merito. Itong sarira ay tuloy-tuloy na sisipsip ng kanilang pananampalataya at katinuan paglipas ng panahon, lahat ng iyon magiging parang mga bangkay na naglalakad. Di durugin na lang natin, tapos na, di ba? Hindi pwede. Pag dinurog mo yan, lahat ng tagasunod bigla na lang babagsak. So anong gagawin natin? Kapag ginamit lang ang banal na bukal mula sa Avalon Sanctuary galing sa Hathaway Springs, doon lang mapapadali sa yan. Uy, matanda. Ngayon kasi, yung mga grupo ng recluse at mga sanctuary ay di pa nakakabalik. Saan tayo makakahanap ng Hathaway Springs? Dati, imposible talaga yon. Pero sa lakas mo, senior, siguradong kaya mong pauwiin ng mas maaga yung mga grupo ng recluse. Ito ang pinakamalalim na bahagi ng Five Stone Ridge na pocket dimension. Ito ang spatial crystal. Ito ang sentro na nag-uugnay sa pocket dimension at sa totoong mundo. Isa rin itong lagusan para sa lahat ng shadow alliances at mga sanctuary papunta sa labas na mundo. Ibig mong sabihin, etong bagay na to ang nagdudugtong sa lahat ng pocket dimension ng Shadow Alliance? Tama. Ibig sabihin, kapag binasag ko to, yung mga Shadow Alliances at sanctuaries na yun, mapipilitang bumalik ng maaga. Tama. Pero, kapag ginawa mo yun, magagalit sa iyo ang lahat ng Shadow Alliance sabay-sabay. Para kang sinentensiyahan na ng kamatayan. Ganun ba? Sino ka dyan? Anong lakas ng loob mong lapitan ng Spatial Crystal? Ano? Sa'yo ba tong bagay na to? Basus. Ako ang tagapagbantay ng kristal. 1,000 taon na akong nagbabantay dito. Mas maganda pang umalis ka na agad. Kung hindi kita kaaawaan. Linawin ko lang, babasagin ko ang kristal na to para mapabalik na ng maaga ang Shadow Alliances at Sanctuaries. Wasakin ang kristal? Pigilan mo nga. Alam mo ba kung ano to? Akala mo basta mo lang mababasag yan? Kahit simpleng tao ka lang, pati Tribulation Master, baka di pa nila kayang basagin yan. Paano ko malalaman kung di ko susubukan? Huwag mo nang subukan. Huwag mo guguluhin ang tulog ko. Kahit kaya mo pang basagin, may lakas ng loob ka ba? Ang Spatial Crystal na to pinagbabahaginan ng lahat ng Shadow Alliances at Sanctuaries. Kapag binasag mo yan, kalabanin mo na lahat ng Alliance. Tingnan natin kung may lakas ng loob silang makipag-away sa akin. Hindi. Paano naging posible ito? Sino yan? Sino ang sumira sa Spatial Crystal? Ang lakas nila. Ang lakas ng lahat dito. Nandito na si Master. Anong kinakatakot mo?
Sino ang naglakas loob na sirain ang spatial crystal? Kalmado lang, mga leader ng sekta. May mas malalim pang nangyayari dito. Pwede kong ipaliwanag. Matandang Taoist ka. Bakit ka nang bubugbog ng tao? Binubugbog sila? Sila ang may kasalanan nito. Ano namang pakialam natin diyan? Ganong klase ang tapang, sinira ang spatial crystal ng walang permiso. Kalimutang sinaktan siya. Paano kung patayin ko pa? Uy, taba. Ako ang sumira sa spatial crystal. Hinahanap mo ba ako? Bakit mo inaapi ang matanda? Bukod pa dun, naka-recover na ang aura. Bakit ka pa nagtatago sa bulok na dimensyong yan? Para saan? Pwede ngayon. Pero ang space crystal, kayamanan natin yan sa silangan. Malaking bagay to. Ano bang gusto nyo? Kapag sinira mo ang kayamanan naming pandagat, tiyak kamatayan ang kapalit. hindi tama yan. Wala akong alam kung paano niya sinira ang spatial crystal, pero taga-Draconia pa rin siya. At tao lang siya. Tama. Parang mali ito. Ayos lang. Diretsuhin na natin. Sabay-sabay na lang kayong sumugod. Ang yabang mo. Antiquang cultivators ba talaga kayo? Yan lang ba kaya ninyo? Kaya pala niya nasira ang space crystal. Baka may kakaibang katawan siya? Lahat ng taga-Leiju, sabay-sabay tayong gumamit ng kidlat na teknik. Apo, boss. Nakakatakot itong kidlat. Magtiwala ka kay kuya mo. Kaya niyang talunin pati yung demonyong monghe. Matagal mo na pala tong kinakaya, ang astig mo rin. Sayang, hanggang dito na lang to, dahil sa gravy mong resistensya. Kung iuwi kita para sa alchemy, siguradong babalik ulit ang dating kong lakas. Tabachoy, anong kinakatawa mo dyan? Paano kang hindi nasaktan? Kanina lang eh. Nagbibiro lang pala ako. Ang bilis mo namang maniwala. Ganito lang karaming kidlat. Kulang pa sa paliligo. Hero. Narinig ko lahat. Sabi mo gagamitin mo ko sa alchemy. Malinaw kong narinig. Kuya, tama na. Siya ang pinuno ng Thunder Ridge. Pag pinatay mo siya, mapipilitan kaming kumilos laban sa'yo. Tama siya, bata. Bitawan mo na siya agad. Pag-usapan natin to ng maayos. Kung gusto mong umpisahan, di sige. Pero paano na ang pangalan ko? Ikaw. Napaka-interesante mong binata. Sayang. Kung ganoon, hindi na ako magpapaka-plastic. Uy, sandali lang. Magandang araw, Madam Hathaway. Pinagsak mo ang space crystal para lang hanapin ako. Yung relikya ng Demon Monghe. Nga pala. Kayong dalawa? Sumunod kayo sa akin. Ang lugar na to, bakit parang nahati sa gitna? Ito na ang dulo ng kontinente. Dahil sa malaking digmaan noong nakaraan, nabiyak ang lupa at naubos ang espiritual na enerhiya. Pati ang Hathaway Springs, nahati rin. Yung kabilang bahagi, hindi pa bumabalik. So, anong gagawin natin? Ngayong bumabalik na ang enerhiya, ang iba pang pira-pirasong kontinente, mabubuo ulit. At magbabalik sa pangunahing lupa. Kailangan lang ng oras. Ang problema,
Baka hindi tayo makapaghintay ng ganun katagal. Yung relikya ng Demon Monghe tuloy-tuloy na sumisipsip ng isipan ng mga nananampalataya. Magiging kapahamakan ang magiging epekto nito. Ganun ba, Victor? Hanggang kailan mo ba kami lolokohin? O dapat ba kitang tawaging Xavier? Madam Hathaway, anong pinagsasabi mo? Hindi ko maintindihan. Hindi mo maintindihan? Nung lumipat si Xuanming sa madilim na panig dati, sino ang nagmamanyobra sa likod? Hindi ba ikaw yon? Pumunta ka rito? Hindi ba para sirain ang Hathaway banal na bukal? Ibig sabihin, hindi ka rin mabuting tao. Madam Hathaway, talagang matalas ang mata mo. Sayang, nasayang lang ang mga pinagpaguran ko. Akala mo na sa kapangyarihan mo ngayon, magagawa mong magwala sa Hathaway Springs? Tuyo na ang Hathaway banal na bukal. Anong gagamitin mo para pigilan ako? Wala na ang Hathaway banal na bukal, pero kung idadagdag natin siya, ganito kalakas na puwersa ng buhay, mas magiging epektibo pa kaysa Hathaway banal na bukal. Ano ba ang pinagsasabi mo? Akala mo hindi ako maghahanda para sa ganitong pagbabago? Anong ginawa mo? Anong ginawa ko? Sa ganito kalakas na katawan? Siyempre gagamitin ko ito ng husto. Matibay ang katawan ng batang ito pero wala siyang espiritual na lakas. Mahina rin ang kanyang kaluluwa. Saktong oras para umatake. Buisit. Liam Mercer, gumising ka. Huwag mong sayangin ang hininga mo. Akala ko dati na sapat nang kunin ko ang katawan ng batang ito. Hindi ko akalain. Matitikman din kita, Madam Hathaway. Sulit ang pagtalikod ko sa liwanag para dito. Sa panaginip mo lang. Hindi ko akalang meron kang ganito kagandang bagay. Uy, lumapit ka rito. Punutin mo ang berdeng lotus na to. Kahit misteryoso ang green lotus mo, sayang lang kasi immune talaga ang batang to sa lahat. Kahit gaano pa kalakas ang green lotus mo, wala rin. Ikaw, paanong nangyari to? Kasalanan mo yan dahil sobrang tanga mo, tsaka sobrang kumpiyansa sa sarili. Kung palihim mong sinabi yan sa taong to, at binantayan niya sarili niya, malamang hindi ako nagtagumpay. Hoy, bata, bakit mo pa tinatagal? Hilahin mo na lang. Manong, gusto mo ba talaga ako ang himila ito? Ikaw, kamusta ka na? Ano ako? Yang relikya mo kakaiba talaga. Napagtagumpayan kong lampasan ang Blood Realm dyan at naging totoo na akong martial artist. Anong pinagsasabi mo dyan? Ibig mong sabihin, hindi ka pa martial artist? Seryoso? Hindi pa talaga. Dati nga, di ko pa magawang maglabas ng energy ko. Ngayon, parang kaya kong durugin ang buong kontinente sa isang suntok. Victor, sumuko ka na lang. Wala ka ng laban. Kahit mamatay pa ako, isasama ko kayong lahat. Bilis. Patayin niyo na siya. Yang Green Lotus, ang pundasyon ng Hathaway Springs. Pag nasira yan, tapos na ang Hathaway Springs. Ako na bahala. Hoy, wala rin mangyayari kahit patayin niyo ako. Naitanim na ang binhi ng daan ng demonyo. Kahit gaano ka pa kalakas, tao ka pa rin. May laman at dugo. Sa loob ng 100 taon, pag pumanaw ka, doon palang uusbong ang daan ng demonyo. Grabe. Hindi ako napigil kanina. Baka nakabuo pa ako ng problema. Bumabalik na ang mga pira-pirasong kontinente. Ano, Daph? Yung suntok mo kanina, nagpakilos ng buong kontinente, at kusa na nitong tinatawag pabalik ang mga nawawalang bahagi. Seryoso? Ibig bang sabihin babalik na rin ang kalahati pa ng Hathaway Springs? Tama. Nakagawa ka ng malupit na bagay nang hindi sinasadya. Habang bumabalik na ang mga piraso, lalo ring lalakas ang spiritual energy. Yung mga nawalang pamana, lilitaw uli sa mundo. Mukhang paparating na ng mabilis ang kontinente na iyon. 1,000 taon na ang lumipas. Sa wakas, mabubuo na ang Hathaway Springs. Nag-uyunit na ang mga kontinente at ganap na bumabalik ang espiritual na enerhiya. Ito na ang simula ng gintong panahon na nakasaad sa mga sinaunang propesiya. Gaya ng sabi ni Victor Voss, kahit gaano pa ako kalakas, tao pa rin ako. Halos 100 taon lang ang itatagal ng buhay ko. Gintong panahon man o hindi, wala naman talaga akong pakialam.
Aalis na ako. Uuwi na ako para magluto ng sopas para kay nakababatang kapatid. Boss, nagsimula na ang pagsasanib ng sinaunang kontinente. Mas mabilis pa kaysa inaasahan ang pagbabalik ng lakas espiritual. Malapit nang bumalik ang mga sinaunang pamana. Yung kalbong bata, hindi masukat ang lakas niya. Ginising niya ang pinakapuso ng kontinente sa isang suntok lang at nilampaso sina Xuanzang at ang hepe ng sekta ng Thunder Ridge. Walang makakatapat sa katawan niya at kaya pa niyang paandarin ang puso ng kontinente. Astig na kasama. Mukhang malapit nang magising ang bagay na tinatakan natin noon. Boss, dapat ba tayong kumilos ngayon? Habang hindi pa siya ganap na lumalakas, mas mabuti sigurong agapan na natin. Hindi na kailangan. Kakasimula pa lang ng pagsasanib ng mga kontinente. Magulo pa ang lakas espiritual. Perfectong pagkakataon ito para kumilos tayo. Malakas nga ang katawan ng batang iyon, pero hindi pagising ang kaluluwa niya. Kapag nakuha na natin ang mga sinaunang piraso at ginising ang tinatakan nating nilalang, parang langgam na lang siya. Ipakalat ang utos, palihim na tipunin ang mga sinaunang piraso, kuluhin ang kaayusan ng sinaunang kontinente, higupin ang kanilang lakas. Pag nagising ang tinatakan na iyon, limaw na ang Draconia. Buong kontinente na ang hawak natin. Opo, boss. Kuya, sa loob lang ng isang buwan, ang kontinente na ito ay tuluyang magdudugtong. Narinig ko kina Ate Jana Mercer at iba pa, na pagkatapos ng pagsasanib ng mga kontinente, maraming lalabas na sinaunang makapangyarihan. May mga kultibador daw nalilitaw, at baka maging banta sila sa atin pagdating ng panahon. Huwag kang mag-alala, Molly. Sino man sila, kapag inapi nila tayo, papatalsikin ko sila ng isang suntok lang. Walang